isang OFW dito sa Bahrain. Inspirasyon ko sa mga anak ko para mapagtapos ko sila ng pag-aaral, maibigay yung mga pangangailangan nila, na yung mga hindi ko naranasan noon, maranasan man lang ng mga anak ko, maibigay sa kanila. Kasi single mother ako, iwalay sa asawa. Kaya ayun, nagplano na magpunta ng ibang bansa para sa mga anak. 9 ang anak ko, may asawa na yung 5, 4 yung walang pamilya, 2 yung nag-aaral. Mahirap, yung kahit buntis ka, maghanap buhay ka para sa mga bata. Naranasan ko rin yung bagong panganak ako, naglalabandera ako sa loob ng bahay, hinahatid lang para kumita. Naranasan ko yung iba-ibang klaseng trabaho, mamana ng isda, manguha ng balatan, mangorte ng bure, mag-uling, maggapas ng palay, magtanim. Halos lahat yata ng magtinda ng mga kakanin, maglabandera, planchadera. Halos lahat na ng trabaho na kayang gawin ng isang tao, nagagawa ko para sa mga anak ko. Kasi ayaw ko silang magtigil sa pag-aaral. Kasi marami sila dating nag-aaral. Kaya ayun, lahat ng hanap buhay na kayang gawin, ginagawa. Nung maliliit pa yung mga anak ko, nagtatrabaho naman yung asawa ko dati. Kaso, yung habang lumalaki na sila, yung pag hindi siya nakukuha magtrabaho, hindi talaga siya yung kusang maghanap kung walang kukuha sa kanya. Kaya ako yung nagporsige para sa mga anak ko. Kasi ayaw ko talaga silang matulad sa akin na walang pinag-aralan. Grade 4 lang ang inabot ko, hindi ko pa natapos. Hindi nila ako totally iniwan, ako yung nang iwan. Kasi panganay ko rin mismo yung nagsabi na, "Ma, di na nawa si Papa sa'yo, hiwalayan mo na nga siya." Kasi nakikita ng mga anak ko yung hirap ko, yung kahit galing ako sa trabaho, uuwi ng bahay gabi, mag-aaway pa kami, aawayin ako, kasi yung nakipag-date ako, may lalaki siguro. Marami kaming pinag-aawayan halos araw-araw hanggang sa siguro nakikita ng mga anak ko yung hirap ko, yung sitwasyon namin. Kaya yung nagsabi yung anak ko na gano'n, nag-decide na rin ako na maghiwalay. Nagsabi ako sa ate ko, nakapitbahay ko. Sabi niya sa akin, nasa sayo yan. Sabi niya, kung kaya mo ba naman? Sabi niya ng ganyan. Sa bagay, sabi ng ate ko, kung tinutulungan ka lang sana ng asawa mo, kung sinasabayan niya yung sipag mo, mas magandang buhay niyo kaysa sa amin, sabi ng ate ko. Kasi kita rin ng mga kapitbahay ko kung ano yung hirap ko para sa mga anak ko, na kahit anong trabaho, pinapasok para sa mga bata. Ay papayo ko lang sa kanila, wag nilang gayahin yung iba na iniwan dahil sa kahirapan, iniwan ng mga anak. Hindi po yun, mali po yun. Kasi sa una lang po yan mahirap, pero pag lumaki po ang mga bata at nakakatulong na, malaking ginhawa rin po yan tulong sa isang magulang. Kasi po kung iiwan mong mga anak mo, paano na lang sila? Kasi wala silang kasalanan eh. Sa hirap ng pinagdaraanan ng isang magulang, bigay sila ng Diyos, biyaya sila ng Diyos na kalingain at mahalin ng isang magulang. Kasi yun lang naman po ang ano natin dito sa mundo eh. Nagpamilya tayo, nag-anak tayo bago iiwan lang natin. Hindi po yun makatwiran. Mahalin po natin ang mga anak natin katulad ng pagmamahal natin sa Diyos. Takot natin sa Diyos. Kasi alam po ng Panginoon yung mga pagsubok na dumarating sa atin eh. Alam niya na makakayanan natin yun. Kasi hindi naman po tayo bibigyan ng pagsubok na hindi natin makakaya. Yun lang po. At saka magsumikap po sa buhay. Yung kahit anong pagsubok, labanan lang po natin kasi hindi man tayo pababayan ng Panginoon. Ayan lang siya. Basta nakikita po tayong tinutulungan natin ang sarili natin, tutulungan din po tayo. Masasabi ko lang sa sarili ko na magpagaling pa ako, maging malakas para sa mga anak ko, sa mga nagmamahal sa akin, sa naghihintay sa akin. Tsaka gusto ko pang makita yung mga apo ko. Gusto ko pang makita na makagraduate sana yung 2 kong anak. Yun lang. Wala akong galit sa tao kasi masama yung nagtatanim ng sama ng loob. Salamat, nagpapasalamat ako sa mga tao na patuloy na tumutulong sa akin, katulad kay Ma'am Merna, katulad sa'yo, sa agency ko sa Pilipinas na hindi ako pinabayaan, na ito makakauwi ako. Nagpapasalamat ako. Lalo tigit talaga sa Panginoon kasi siya yung kumikilos sa mga tao na tumutulong sa akin. Papasalamat ako kasi hindi ako pinapabayaan ng Panginoon ng mga tao na tumutulong sa akin. Mga anak ko, alam nyo kung gaano ko kayo kamahal. Noon naman, lahat ginawa ko para sa inyo. Ang akin lang, mahalin nyo rin yung anak nyo tulad ng pagmamahal ko sa inyo, yung kayang gawin ang lahat para sa mga anak.
Mahal na mahal ko kayo kahit hindi ko man naibibigay lahat ng kailangan niyo mula noon. Kasi alam niyo naman siguro yung hirap ng buhay na wala akong trabaho na matino. Yan lang, mahal na mahal ko kayo mga anak ko. Sa mga nanay na nakakaranas ng hirap, huwag po tayo mawala ng pag-asa. Kasi ako inano ko talaga sa sarili ko. Hanggat sumisikat ang araw, hanggat may nakikita akong bituin, merong pag-asa. Kasi yun naman ang binibigay ng Diyos sa atin na huwag tayong mawala ng pag-asa. Patuloy lang tayong kumapit sa Kanya, maniwala, at magsumikap din po. Kasi po kung uupo na lang po tayo, wala po talagang mangyayari. Kahit sa sobrang hirap po na naranasan natin, patuloy lang po tayong mabuhay. Patuloy po tayong magsumikap para sa pamilya. At higit po sa lahat, huwag po tayo sanang lilihis. Huwag po tayong makakalimot sa Panginoon. Kasi higit kanino pa man, siya lang nakakaalam kung anong mangyayari sa atin bukas. Kung sino yung mga tao na dapat natin hingian ng tulong, siya po yung gagabay sa lahat ng mga problema at pagsubok natin. Sa mga mangarap mag-abroad, paswertihan nga lang po. Hanggat kaya po nating magtrabaho at alam po natin sa sarili natin na kaya po nating magtrabaho, sige lang po, mangarap lang po tayo para sa pamilya. Pero kung meron po tayong pag-aalangan sa sarili natin, kung makakaya natin o hindi, wag na lamang po tayong magtuloy kasi po tayo rin po ang babagsakan ng problema, lalo na kung hindi na po kaya ng katawan natin. Kasi po ang isip po natin, kung sa trabaho lang kakayanin po, pero minsan po ang katawan po natin ang sumusuko at hindi po natin alam kung kailan tayo magkakasakit. Masasabi ko lang, Lord, thank you. Kasi sa dami ng pinagdaanan kong mga pagsubok, problema, hindi niya pa rin ako pinapabayaan. Hindi niya man kusang ipinaabot sa akin yung tulong. Pero may mga taong ginagamit niya na tulungan ako, na ipaabot yung tulong sa akin. Sa pamamagitan ng mga tao na ito na ginagamit niya, natutulungan yung mga kailangan ko. Katulad ngayon, napakaraming tao na kahit di ko kaano-ano, hindi ko kilala, pero patuloy na tumutulong sa akin. Ilang masasabi ko, maraming salamat sa Diyos. Buhay ng ibang bansa, iniwan po ang pamilya. Mahirap ngunit ito'y kinakaya.